Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Kakibat ang nalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwan ng kaliwan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng lagay sa dating PNP chief sa Pogo at Davao CADT chief from illegal gambling. So, issues ang ating tinungyang topic ngayon na iniimbestigahan ito sa Senado at Kongreso. Yan, sa Quadcom, sa itong Pogo hearing. So ayon sa ating nakalap na impormasyon doon sa pagbabalita tungkol sa imbestigado on Pogo probe at sa Kongreso naman sa Quadcom drug killings ng Duterte administration, ay ayon doon sa kanilang sa investigasyon nila na ating tinungayan ay tumatanggap di umunong lagay mula sa Pogo ang isip PNP at maliban sa kanya itong naliling na dating Colonel Garma sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords ay natanggap din daw di umunong lagay as from the illegal gambling Yola. Yan. So yun yung ating issue na nakalap ngayon na ating konstruktibong pupunahin at tayo ay magsasaboses ng ideya at konsultasyon. So sa pagdiriwang, sa pagsisiwalat ng Intel officer ng PAGCOR ay kanilang iniimbestigahan na may payola o lagay sa itong dating chief PNP na wala pang tinutukoy na pangalan. So naharap ngayon ng PNP sa issue kung sino ito at nadudungisa ng kanilang hanay, yung pangalan. Dapat malaman kung sino ito o ito ay pawang katala o scripted. So yun. Naharap ngayon sa kontrobersiya yung PNP issue. Dago ko naman sa pangalan nila na mayroong PNP chief na tumatanggap ng payola from Pogo. So ngayon ay officer ng PAGCOR at hinahanap nila kung sino ngayon ito. At nais din ng PNP na lumabas ito at ito man ay nasahan nila, kailangan tanggapin nila ito at mamigyan na kaukulang action. At malinis yung kanilang hanay na hindi sila maging chief pa nila yan. So ito naman si dating CID Chief Colonel Garma na ngayon ay PCSO chairperson ay tumatanggap din di umano nilagay. Ayon naman ito kay Congressman Paumi Osmeña. So sa kanilang pag-iimbestiga doon sa koneksyon ni Colonel Garma doon sa killings at no kanyang sa kanyang pagiging CID chief sa Davao ay yun, siya ay pinaparatangan ng tumatanggap ng payola sa illegal gambling doon sa Davao. 1 million monthly yata yun o 1 million monthly o weekly pa yata yun. Ganun kalaki siguro yung gambling doon, ganun kalaking halaga yun bilang CADG chief siya. So yun. So ngayon ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-crime promotion, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas, justisya at karapatang pantao. At dito sa issue ito na ating tinunghayan, na laging issue sa dating PNP chief para sa Pogo at dito kay CID chief ng Davao na si Colonel Garma, dating CID chief ng Davao, Colonel Garma ay mabigat na paninira ito na kinaharap ng PNP at mga opisyalis na involved. Investigasyon ng Senado at Kongreso ay lumalabas na tumatanggap sila ng lagay at ito ang mabigat dahil sa PNP chief ang nilagyan para itong mga Pogo ay manatili na hindi ma-raid dahil sa kanila at maging illegal gambling sa Davao dahil sa CID chief doon sa investigasyon naman ng Kongreso. So, mabigat yung doon sa hari ng PNP at doon sa mga opisyal na ito, mabigat ng puri ang binabato sa kanila habang iniimbestigan sila sa pag-link doon sa Pogo at habang sa pag-iimbestigan sa Pogo at pag-link sa killings doon sa Pogo, malaking paninira sa PNP ito at doon sa kung sino man yung maaaring hepe na yon na kung ayon sa kanilang mga pamamaratan na yan. At sana mapatunayan ng totoo yan at ito hindi paninira puri lang at gayon din sa Colonel Garma doon sa
hindi sa pag-i-establish na siya ay involved sa drug dealing from the Davao ay inungkat yung payola sa kanya na siya ay sinisiraan na siya ay isang nalalagyang opisyalis. So, ano pakialam nung nalalagyan karon kaysa doon sa drug dealing, diba? Ibig sabihin masamang KPNP siya. Diba? Parang ganun siguro ang kaya po yun, maaari ba yun? So yun ang naimbestigahan sa kanya. At ano yung koneksyon ng lagayan na yun doon sa mga Duterte, di ba? Or anong koneksyon ng lagayan na yun doon sa killings? Or maaari sinisira ang credibility nito Gatma. So ngayon ay ano pa mang gustong establish at gustong palabas ang ating Kongreso. So ang mga ganitong krimen ay patuloy na nakapag-ooperate dahil sa mga lagayan issue na yan. So we hope ay patunayan ito ng lubos ang ating Senado at Kongreso kung sino ang may kaugnayan, ang kaugnayan nila sa Pogo at Drug at hindi ba sirain lang ang mga pagkatao ng mga ito. So tingnan mabuti yung investigasyon nila at aside from sino nga ba yung mga padrino nung Pogo na yan, maaaring medyo may kaugnayan yung kung PNP chief mabigat dahil sa kung padrino siya mabigat siya talaga mananatili yung Pogo kung may padrino PNP chief. So medyo yung payola sa kanya ay ito yung masasabi nating pwede maging paninira ito kung hindi mapapatunayan. Ngayon, talagang dapat mahanap ngayon ay sino yung mga padrino dun sa mga Pogo na mga matataas na opisyalis. Maaaring mataas na pero ayon dun sa kanilang naimbestiga ng Intel, mayroong PNP chief. Mabigat yun kung ganun yung papadrino sa kanila. Mananatili talaga sila sa mga panahon na yan. So ngayon, kung dahil sa yan ay sino ang umungkat, malalaman ngayon kung at patuloy pang imbestigahan yung Pogo kung ano yung mga related relasyon ng mga maaaring maungkat nila para yung kung sa ano mang dapat na imbestigahan nila dun sa Pogo kung sino yung mga padrino niyan, gagaya ng nila no mayor at no Juan. Sino ba yung may-ari at na dapat managot sa Pogo hinggil doon sa mga trafficking ganyan krimen ng Pogo at related yung mga mga padrino yan. Sino ba yung mga padrino maaaring kasuhan din siguro or else yung krimen mismo ng Pogo pero siguro relate yung mga padrino na yan na maaaring maitawing siguro po pwede pero syempre una-una establish muna nila yung sino dapat mga human trafficking doon o nagawa ng krimen ng Pogo aside from the illegal na pag-ooperate nila. But kung yan ay mayroong payola, maaaring sila ay binabakapan nito mga opisyalis nito. O sino, o maaaring halimbawa yung Mayor Go, yung Alice Go nga, maaaring siya yung padrino o siya pa may-ari. So kaya nga tingnan mabuti yung mga maaaring mong madrino dyan na maaaring makasuhan. Dito naman sa sa drug healing ayun medyo para malayo yung yung kay Garma na yun. Nasira siya na tumatangkad ng payola sa drugs. Siguro credibility. Yung ating pagpuna na nakikita doon sa investigasyon na maaaring para mapatunayan drug healings nyo ano yung kaugnayan noong nung mga bagay na yan doon sa links. Siguro nag-establish sila ng relationship with Duterte. Sa ganun nila ginawa. I hope. So ngayon ay patunayan nila para hindi paninira ng puri ang gagawin nila at masyadong pagpapasama ng credibility. Yan. Ito mga pagpapasamang ito ay walang basihan at walang kaugnayan doon sa tragilinis. Or maaaring doon sa Pogo violation. So ano man naging violation ng Pogo, bakit hinahanap mo pa o bakit nagliling ka ng gano'n? Ngayon, malapit-lapit
yung mga padrino. Kaya mula doon sa PAGCOR, yan mga nasa enforcement, hanapin nila yon, napapamor doon. Makakasamang mahila makakasuhan yun, aside from the pagtatanggal ng pogo, yung pagpapanubod ng may-ari at mga kaisa ng mga pogo. Hanapin na lahat yan. So yun, naiiwasan yung mga yan, yung kampanya na yung kampanya ng pag-involve ng PNP sa mga illegal activities. Yan sa yun na nga, dahil nga sa mabigat kung ganyan yung nangyayari na iba na mga ganyan sa yung mga nalalagyan mga hanay ng PNP over doon sa ganung klase ng mga illegal activities. Hindi naman bago kasi yan na mula doon sa maliit na pulis hanggang doon sa PNP ay hindi mawala yung mga ganyang anomalies. Hindi naman lahat yan. Siyempre may mga nanatiling malinis sa hanay at hindi tumatanggap ng mga lagay. Kaya siyempre hindi basta-basta papayagan. Ngayon, maging mula dyan ay pagpapaigting din ng ating ayas para yung mga pulis ay kanila mapatuloy na at i-data po na walang yung mga kabaro nila ay hindi nilalagyan o hindi sila nilalagyan ng sino mang mga kriminal, mga illegal activities o pumapadrilo sila ang PNP sa mga ganyan para manatili, di ba? O sino ay maling pamumuhay na papadriluhan ng ating PNP para manatili. Basta fair justice, respect the human rights, and fair abidance of the law, implementation of the law. At maka-Diyos na pagpapatupad ng bukulin. So we pray. So diretsuhin nila ang mga kaugnayan ng mga ito sa drug war killings upang malaman ang kanilang partisipasyon at kung sino ang nasa likod nito. Sana diretsuhin nila para malaman agad. So we pray fair justice prevail at gabayan ng makatarungan ng Diyos ang Panginoon Kristo ang investigasyon nito. Sana gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo ang katotohanan na investigasyon ng Senado at ng Kongreso at mapanagot at malinis yung makapagpayro tayo ng kapayapaan, mabuti, legal at ayon sa mga Diyos na dapat ilulan upang maiwasan yung mga kriminalidad na naglipa natin ito. Ganito mga bagay nito na kahit ng di mabuti sa pamumuhay natin. We voice and influence our government with Mother Mary also to avoid katiwalian at abuses sa kanilang authority at hindi mapanatili naman sa kagaya ng illegal gambling mula pogo. Hinikayat din natin na maiwasan ng ating mga kababayan ang illegal gambling na mag-operate o magsugal. Magabayan kayo spiritually at may biyayaan kayo ng legal at mapaunlad na magpapaunlad sa inyo ng mga negosyo at trabaho. So yun. So tayo ay nagsasaboses at umiimpluwensya ating government, kaakibat ng ating Banal na Santa Maria. So maliwalagan kayo at iwasan nyo yung katiwalian, abuso yan. Mula sa hanay ng PNP at sa the intergovernment. Iwasan nyo yan, yung mga malagyan kayo at ma-involve kayo sa illegal activities at pagkakamali. So kung nagagabayan kayo ng Banal na Panginoon Diyos, ay iwasan nyo itong business na maging mananatili kayo as a good government official o sa authority ninyo. At yun naman ang sinumpaan ninyo at dapat nyo gawin. Ngayon ay at kayo ay makatulong doon kasi makatulong kayo sa pagpapaira ng mabuti sa lipunan at pare-pares tayong umulan mamuhay mula sa karapatan. At sana yung ating mga kabayan iwasan nila yung illegal gambling. Yung mag-operate ka, yung ikaw yung mismo ng operasyon ng gambling. So may iwasan natin yan, yung mga illegal. So ngayon ay yung mga may mga legal na ganyan na ebidensya. So sa ganun ng sumunod, kagaya ng sabong, mga kasino, yun ang napagbibigyan. But definitely, masugal yan hindi pa rin magandang hikayat sa tao. Even though ay may so sana ganun yung sundin nung gusto magkaroon ng ganyan, ng gambling operation. Pero kung illegal, ay wag yung piliin nyo yung mabuting negosyo at hindi yung illegal. Lalo yung mga tao, yung maliliit ay mahikaya doon sa mga illegal gambling na doon sila mag-focus. Instead magtrabaho sila at sila ay biya at sana mabiyaan ng mahusay na trabaho o negosyo
at hindi yung kanilang yung kanilang libang ay doon sa pagsusugal. Halimbawa, may mga tao naglilibang sa internet, sa sports, yan, iba't ibang mga good activities. Yung iba, libang nila sugal. Ang problema, nalululong. Ayan. Nauubos ang kayang pera, naghihirap, na nasisira yung buhay. So yung pamilya na destroy from that, lalo na yun naman nakukulong, nakakagawa ng masama dahil nga sa katinong kamay nila sa pagsusugal nila. So iwasan, kayo ay magabayan ng Panginoon Diyos para maiwasan yung paggawa ng masama mula hindi kayo ng Diyos. So magabayan kayo sa pagtatrabaho ng mabuti. Magkaroon kayo ng negosyo, magandang trabaho. Yung ating pamahalaan, tubukan yung mamamayan. Magkaroon ng magandang trabaho at negosyo yung ating mga kababayan. At maging patas for the cultivation of our land para lahat makapamuhay ng mais at hindi nila kunin sa ganitong klase na pamamaraan ng kanilang ikakabuhay. Yan, mula doon sa kanilang maling paglilibang na mauwi sa magano na ang kanilang masamang pamumuhay. So mahirap kapag ang maraming masamang pamumuhay na ikaw sa illegal ka. So yan, dyan umiiral ngayon nga yung sinasabi ng mga payo, lalo na lumalaki ka na sa illegal. Yan, kagaya malaki yan na yan. Mga chip na, ang PNP na ang kanilang nalalagyan. Mahirap yun. So kaya sana ay sa mabuting pamumuhay. Yan. Ang mga tao para maiwasan yung illegal. Hindi lang sa gambling, maraming illegal na pamumuhay ang kinakasangkutan ng mga tao. At sila ay nananatili just because may mga nalalagyan, no? Mayroong pumapadrino at mayroong tumotolerate sa kanila. Or magaling sila magtago ng illegal nila, mga ganon. Kaya may iwasan yun kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, kagaya ng ating Bibleized promotions, ay ang paggabay ng manampalataya sa paggabay ng Panginoon para maiwasan ang anumang uri ng paggawa ng mga krimen. O yan, gaya niyan, mga sa illegal gambling, abuses ng government, yan, etc. etc. Pananampalataya, mabubuklo tayo sa mabuting pamumuhay. May iwasan naman at may iwasan yung masamang pamumuhay, di ba? So maliwanatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Diyos, Espiritu Santo. Kaya hindi ng banal na Santa Maria ang sangkatauhan Pino, ang mamamayang Pilipino ng bansang ito, mula sa pamahalaan at ang mamamayan, at yung pamahalaan mamahalaan ng matuwid, mabuti, at tugunin yung karapatang pantao. Patas ng hustisya, yung mamamayan, at iwasan ng pamahalaan nyo yan, katiwalian, abusaduhan, yan, korupsyon. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paggawa ng krimen, sumunod sa pamahalaan, suportahan ng pamahalaan. Mamumuhay tayo ng mapayapa, may kaayusan. At maiwasan natin yung karahasan, maiwasan yung labanan, kaguluhan. Mamumuhay tayo mapayapa, maunlad. At higit sa lahat ay makapananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos ng magaan at maunlad. At wala kaguluhan. Bagkus ay nakapananampalataya ng protektado tayo ng ating government, nagawa din ng Diyos, at iba't ibang proteksyon ng ating banal na Panginoon. Yan. At salit na tayo ay yung yun ang gusto ng ating banal na Panginoon, makapanampalataya tayo ng maayos. At instead no tayo ay magulo-magulo ang ating lipunan, na tayo kinakalay matibay sa pananampalataya para hindi makisa tayo dun sa magulong lipunan. At naikaya sa kasama. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat, at sana ay patuloy tayong gabayan, protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, at makaiwas tayo sa gawaing masama, at tayo ay kanyang protektahan at biyayaan sa pang-araw-araw natin pamumuhay hanggang kaligtasang spiritual niya. Yan, at tayo makaiwas at maiwasan natin ang kasamaan at tayo may magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you. Sana nakabusap-busap naman tayo ng konstruktibo kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon.